Nandoon pa rin siya. Sa dingding ng kwarto niya. Tinitigan ko ang pangalang iyon at nilalamig ang buong katawan ko. Kahit ilang buwan na ang nakalipas, sariwa pa rin sa isipan ko ang nangyari. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Andrea, 28 taong gulang, at nakatira kami sa isang ngunit malaking bahay sa Quezon City. Kaming dalawa lang ng nakababata kong kapatid na babae, si Bianca, ang magkasama sa bahay matapos magtrabaho sa Dubai ang aming mga magulang. Si Bianca ay 16 na pa lang, nasa grade 10 at mahilig siyang mag-drawing. Madalas siyang nakakulong sa kwarto niya, gumagawa ng kung ano-anong art projects. Kaya nang mapansin kong nagsisimula siyang magsulat sa dingding ng kwarto niya, hindi ko agad pinansin. Akala ko, isa lang iyon sa mga bagong trip niya. Pero iba ang pakiramdam ko. May kung anong kakaiba sa mga isinusulat niya. Hindi lang basta mga drawing. Mga pangalan. At hindi ito mga pangalang kilala namin. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Ang inosenteng pagpipinta sa dingding ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Nagiging palaisipan ang bawat pangalan na lumalabas. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Isang hapon, nakita ko si Bianca na nakaupo sa sahig ng kwarto niya, nakatingin sa dingding. May hawak siyang lapis at parang may iniisip pa siyang idadagdag. Nilapitan ko siya. Bianca, anong ginagawa mo? Bakit ka nagsusulat sa dingding? Ate, wala. Nag-iisip lang ako. Sino yang mga iyan? Bakit kung ano-ano ang isinusulat mo? Alam mo namang ayaw ni Mama na nagkakalat ka sa dingding. Hindi naman. Mga pangalan lang. Mga pangalan ng sino? Mga kaibigan mo. Hindi ko naman kilala ang mga iyan. Sino si Elena Mercado? At sino si Ramon Torres? Ewan ko. Basta lumalabas lang sa isip ko. Lumalabas sa isip mo. Bianca, hindi ka na bata. Hindi ka na naglalaro ng imaginary friends. Hindi siya imaginary, ate. Parang naririnig ko lang. Parang naririnig niya lang. Ang mga salitang iyon ni Bianca ay tulad ng isang malamig na simoy ng hangin na dumaloy sa akin. Nagbigay ito ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Ito ba ang simula ng isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Kinabukasan, habang naglilinis ako, may napansin akong kakaiba sa dingding ni Bianca. Bukod sa mga pangalan na nakita ko na may bago at mas makapal ang sulat. Aling Teresita, 67. Bigla akong kinilabutan. Paano niya nakasulat ang ganyan? Parang may edad na sa sulat kamay. Pumasok ako sa kwarto niya. Bianca, sino si Aling Teresita? Bakit may edad na nakasulat? Ah, siya yung laging nagsasabi sa akin ng mga pangalan. Nagsasabi ng mga pangalan? Bianca, anong pinagsasabi mo? Siya yung babaeng nakikita ko sa gilid ng kwarto ko. Matanda na. Tapos sinasabi niya sa akin yung mga pangalan. Nanlaki ang mata ko. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang braso niya. Bianca, wala namang tao dito maliban sa atin. Wala kang nakikitang matanda, okay? Pero ate, totoo siya. Siya nga ang nagsabi na isulat ko ang pangalan ni Aling Teresita. Sabi niya, malapit na siyang sumama. Ang mga salitang iyon ay nagpalamig sa dugo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasaan ang mga magulang namin? Minsan, nakita ko si Bianca na tulala, parang may kinakausap. Nang tatanungin ko siya, ngingiti lang siya at sasabihin, ayos lang ako, ate. Pero hindi. Hindi siya ayos. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, biglang may malakas na kalabog mula sa kwarto ni Bianca. Dali-dali akong tumakbo. Pagdating ko, nakita ko si Bianca na nakahandusay sa sahig at nakatingala sa dingding.
May hawak siyang lumang frame ng litrato na nakahandusay sa tabi niya. Ang salamin nito ay basag. Ang pinaka-nakakakilabot ay ang bagong pangalan sa dingding, isinulat sa pulang pintura, parang dugo. Bianca. Anong nangyari? Ek. Si Aling Teresita. Anong nangyari kay Aling Teresita? Bakit basag ang frame? Bakit may pulang pintura sa dingding? Nakita ko siya, ate. Nasa dingding siya. Tapos nagbago ang pangalan. Nagbago ang pangalan sa dingding. Anong pangalan? Bianca, anong pinagsasabi mo? Yung pangalan ko. Nakasulat ang pangalan ko. Bianca, 16 na. Tulala ako sa sinabi niya. Lumapit ako sa dingding at doon ko nakita. Sa ilalim ng pangalang Aling Teresita, 67, ay nakasulat ang Bianca, 16 na sa pulang-pulang kulay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Niyakap ko si Bianca ng mahigpit at doon kami umiyak pareho. Dali-dali kaming umalis ng bahay. Hindi na kami bumalik doon. Tumawag ako sa mga magulang namin at sa tulong ng mga kamag-anak, lumipat kami sa ibang lugar. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin ang takot sa mata ni Bianca tuwing naaalala niya ang nangyari. At ako, hindi ko makalimutan ang mga pangalan sa dingding at ang pulang sulat na nagbanta sa buhay ng kapatid ko. Hindi na namin nalaman kung sino si Aling Teresita o kung bakit nangyari iyon. Hindi na rin kami nagtangkang alamin. Basta ang alam ko, may naninirahan sa bahay na yon at hindi maganda ang intensyon niya. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? Ang isang simpleng pagpipinta sa dingding na naging isang babala ng kamatayan. May mga bagay ba talagang hindi natin naintindihan, o sadyang gawa-gawa lang ng isip ang lahat? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.